Hello guys! Kumusta po kayo? Once again, ako si Pastor Rolly Espanto. Sa lahat po ng aking mga subscribers, sa lahat ng mga magsasubscribe pa lang, at sa lahat ng makapanood ng ating video, binabati po kayo. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ay nakikiramay doon sa mga nakaranas ngayon ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, lalong-lalo na sa mga nakaranas ng flooding sa Davao Region, especially sa Davao del Norte. Ako rin po ay nakikiramay doon sa mga naiwang mahal sa buhay, doon sa nangyaring landslide sa Masara, Davao de Oro, kung saan maraming buhay ang nakitil at natabunan ng lupa hanggang ngayon na hindi pa rin nakikita ang kanilang mga katawan. Ako po ay nananalangin na sana po kayo po ay bibigyan ng lakas para kayo po ay magpapatuloy sa buhay na ito. At ako rin po ay nananalangin na sana po sa lalong madaling panahon ay makita na ng mga rescuers ang inyong mga mahal sa buhay na hanggang ngayon ay nasa ilalim pa rin ng gumuhong lupa. Sana po ay malagpasan ninyo itong lahat ng mga pagsubok na ito. Ako po ay nakikiramay at nananalangin na sana po ay i-comfort kayo ng ating Panginoon at bibigyan ng lakas para magpapatuloy sa buhay sa mundong ito. Bago po ako magpapatuloy sa atin pong isi-share sa inyo ngayon, iniimbitahan ko po kayo na subscribe ang ating YouTube channel. At huwag rin kalimutan na pindutin ang bell button para po updated kayo sa susunod natin na mga videos na ating i-upload. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. May dalawang balita na nais ko pong ibahagi sa inyo. Una, bad news, at ang pangalawa ay ang good news o mabuting balita. Alam niyo po ba na lahat tayo ay mapupunta sa impyerno o sa hell kapag tayo ay namatay? Yes po, lahat tayo ay mapupunta doon sa impyerno, doon sa hell, dahil yun po ang sabi ng salita ng Panginoon sa Roma 6, sa talatang 23, ang sabi, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya po, sinabi ko na lahat tayo mapupunta doon sa impyerno kung tayo ay mamamatay o kung darating ngayon ang paghuhukom ng ating Panginoon. Ito po dahil tayo po ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkakasala. Walang ni isa sa atin ang walang kasalanan. Isang tao lang ang naparito sa ating mundong ibabaw na hindi nagkakasala. Yun po ay si Jesus Christ. Maliban kang Hesukristo, wala nang iba pa. Lahat tayo ay nagkakasala. At ang sabi sa mga taga-Roma, chapter 6, verse 23, na ang sabi, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Tayo pong lahat ay nagkakasala at tayo po ay, sabi ng salita ng Diyos sa Roma chapter 3 verse 23, na tayo po hindi nakaabot doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sabi ng talata 23 sa kabanatang 3 sa libro ng Roma, ang sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat tayo ay nagkakasala. At dahil doon, kamatayan ang kabayaran. Kamatayan na kung saan pupuntahan ay ang impyerno o ang hell na siyang magpaparusa ng ating kaluluwa. Yun po ang bad news. Pero ang good news ay ganito. Iniibig tayo ng Panginoon. At malaki ang pag-ibig ng Panginoon sa atin dahil ang sabi ng salita ng Panginoon
sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life." Ganon na lang kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Na kahit na sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo ay iniibig ng Panginoon. At sa laki ng kanyang pag-ibig, kanya pong ipinadala ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo para tayo po ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay may paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Tama kaibigan, tama kapatid, na walang ibang makapagligtas sa atin. Walang ibang daan para tayo ay maligtas. Walang ibang paraan para tayo ay maligtas, kundi ang paniniwala kang Jesucristo. Walang ibang pinadala dito sa mundong ibabaw para magliligtas sa atin, kundi si Jesucristo lamang. Hindi ang inyong relihiyon, hindi ang ating relihiyon, hindi ang ating denomination, hindi si pastor ang makapagligtas sa atin, hindi si father ang makapagligtas sa atin, hindi ang iglesia o ang church building ang makapagligtas sa atin, tulad ng mga sinasabi ng iba na kung magpapasakop ka doon sa kanilang iglesia, ikaw po ay maliligtas. Hindi po totoo yun. Walang ibang paraan para tayo maligtas. Walang tao na makapagligtas sa atin. Even kay Buloy, hindi po siya makapagligtas ng tao. Hindi po totoo yun. Isa pong malaking kasinungalingan. Isa pong malaking deception. O hindi rin po ang leader o ang isang founder ng isang iglesia ang makapagligtas sa atin, kundi si Jesucristo lang. Hindi rin po ang ating mga mabuting gawa. Dahil ang sabi ng propeta na Isaiah, sa Isaiah chapter 66 verse 4, ang ating mga mabuting gawa ay basahan lamang sa mata ng Diyos. Kaya po kahit anong mabuting gawin mo sa buhay, kahit tutulong ka pa ng mga charity natin, kahit ikaw po'y magbibigay ng inyong kayamanan sa lahat ng mga tao, kung kayo po ay hindi maniniwala kang Jesucristo na siyang iyong tagapagligtas, ang inyo pong gawa ay isa lamang basahan sa mata ng Panginoon. Yun po ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ang sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. By grace po tayo, sa pamagitan po ng ating paniniwala kang Jesucristo, tayo po ay naligtas at hindi po sa pamagitan ng ating mga gawa. Yun po ang sabi sa ating binabasa, na ito po'y kalooban ng Diyos, hindi po mula sa ating sarili. Sa verse 9, ito po'y sinabi, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmalaki ang sinuman. So ang kaligtasan, hindi po sa pamamagitan ng ating gawa, hindi po bunga ito ng ating mga magandang gawa. Ito po ay sa kagandahang loob ng Diyos. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya o sa pamamagitan ng ating faith sa ating Panginoong si Jesucristo. Kaya kahit ano pa man ang inyong magandang ginagawa sa buhay, gaano pa kalaki ang inyong kabutihan na nagawa sa buhay, kung wala kayong paniniwala kay Jesucristo, hindi po kayo maliligtas. Dahil po ang sabi ng John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. May sinabi ba doon sa book ni John na sa pamamagitan ng inyong gawa na kayo ay maligtas? Sa pamamagitan ng inyong iglesia o simbahan o denomination, ikaw ay maligtas? O sa pamamagitan ba ng tao, sa pamamagitan ni Ganiton, sa pamamagitan niya, o ni numan, o sa pamamagitan ni founder, ni father, ni pastor, o ni Kibuloy, ikaw ay maligtas? Wala. Kundi ang sabi ng salita ng Diyos, walang ibang daan na tayo ay maligtas. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan,
at ang buhay. Sino ang may sabi? Si Jesus Christ. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya kung gusto mo na pupunta doon sa paraiso, doon sa paradise ng ating Panginoong Hesukristo, dapat po ikaw po ay maniniwala kang Hesukristo bilang iyong tagapagligtas. Ang sabi ng John 1:12, sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sa lahat ng tumanggap. Kaya kapatid, hindi ibig sabihin na si Jesus Christ ay nagpapakamatay sa sangkatauhan ay ligtas ka na. Kundi dapat mo siyang tanggapin sa iyong sarili, tanggapin sa iyong puso, at dapat kang sumampalataya sa Kanya bilang iyong tagapagligtas para ikaw ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kapatid, ikaw po ay mahal ng Panginoon. Sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, siya po ay naparito para ikaw po ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan mo lang gawin, kapatid, tanggapin si Jesucristo at mananampalataya sa Kanya bilang iyong Diyos at tagapagligtas.